What's up mga ka-technician? Nagbabalikan DIY Pinoy Technician sa mga hindi pa nagsusubscribe nyo guys. Masubscribe na kayo. Click the notification bell button. Click yung notification nyo rin na mga videos. So yun guys, may nagtanong sa akin kung kaya ba daw ng ganitong setup ang adapter na 12 volts 1 amp. Sabi ko kaya naman. At ayan, papakita ko sa inyo. Pero guys, sa 12 volts na 1 amp, hindi kakayanin yung eto guys, yung ano natin, PoE injector mod. Kasi ito, kumukonsume to ng mataas na consume. Kaya kung nakita nyo dito sa may terminal, ayan, magkahiwalay po yan. Okay, ito yung 12 volts na adapter. Ayan, 12 volts 1 amp, ayan. Ito yung 12 volts 1 amp. Tapos ito, gagamitin ko guys, itong power supply ko. So, para maintindihan nyo rin, i-on ko yung power supply. So, ayun. Tingnan nyo, hindi siya nag-on kasi nga hindi naman sila konektado. Inalis ko yung ano niyan guys, yung wire. Ito yung wire niya, no? Kasi ito yung dito, tapos ito na dito. So, ngayon, ayun, papakita sa inyo na ito talaga gamit ko. Ayan guys, ha. So, ayan. Nakita nyo, umilaw na yung LED. Okay? So, ngayon, tinatanong nyo rin kung may power on delay din ba daw tong ano natin guys, U-Shield. Ayan, U-Shield version 2 na kasi ito guys eh. So, meron naman ito. Kung gusto nyo i-start agad, start nyo agad. Ang on nito is less than 30 minutes. I mean 30 seconds. Less than 30 minutes. Less than 30 seconds. Ayan. So, magiging available po itong U-Shield natin version 2 kay Sir Albert Pangilinan sa October. Kasama po niyan ay itong True Pulse mod. Ito yan guys. Explain ko rin to sa inyo kung paano to gumana. Paano siya mag-work dito sa system natin. Ito guys ay anti-ghost credit po to. So, mawawala yung ghost credit sa problema nyo kapag ka ito yung inilagay nyo. So, kada isang ganito, isang device. So, isang bill acceptor, isa rin to. Okay? Isang coin slot, isa rin nito. Kung dalawa coin slot nyo, dalawa rin yung ganito nyo. Kung dalawa yung bill acceptor nyo, dalawa rin dapat yung ganito nyo guys. Ha? Okay? True Pulse mod po yan version 1. Okay? Kasi baka magkaroon tayo din ng version 2 nito. If magkaroon na naman ng problema na bago. Okay? Kaya may version 1 tayo, version 2, version 3, mga ganyan. So, yung eto guys, kay Sir Albert din to available October din. Okay? So, ito yan. Ito po ay ayan guys, kung nakita nyo 24 volts, 48 volts, 54 volts PoE injector mod. So, ito yung selection ng voltage niya guys. So, 24 volts, 48 or 54 volts. Okay? So, ganito yan guys. At, ayan. Naka-power na yan guys. Kung nakita nyo. At ngayon, magkakorek lang ako sa computer. Ang gamit nating software nga pala dito guys ay ang Wi-Fi 5 soft. Ayan. At, mag-insert coin tayo guys. Bale, ang gagamitin natin ay bill acceptor. Ayan. Siyempre pati yung coin acceptor. I mean, coin slot. So, insert coin. So, nakita nyo nag-on. At nag-on na din. Okay, 1 amp lang yung gamit nating power supply dyan ha. Tandaan nyo. So, 36 to. Ayan. Paparinig ko rin yung tunog. Ayan. So, ilagay natin tong $100. I mean, 100 pesos. Kasi nasa US ako kaya kala ko dollar. Ayan. Bale, dapat ang kakalabasan nito is 486. Kasi 450 to, yung hinulog ko dito sa bill acceptor. Tsaka 36 naman yung sa coin slot. Okay, so ito guys, para wala kayong
daya. Or hindi ako nagdadaya sa inyo. Ayan, oh. Kita nyo? Ayan. 486 pesos. At antayin natin yan close. Ayan, 10 seconds. Ayan. So, magka-close yan. Tapos, mamamatay yung ano natin. 3, 2, 1. Ayun. Patay na yung bill acceptor tsaka yung coin slot. Ayan, guys. So, at least alam nyo lang na kaya ng adapter natin na 1 amp, 12 volts. So, para maniwala din kayo, papatayin ko yan sa harapan nyo. Okay, sorry guys. So, ayan guys, papatayin ko. Ayun. Okay. Ibalik natin. So, hindi siya nagbo-boot. So, kahit mamatay siya, hindi siya nagbo-boot guys. Kasi naka power on delay siya. Antayin niya muna yung less than 30 seconds bago siya mag-on. Kasi kung laging on off yung lugar nyo, brown out, masisira kasi yung micro SD card. So, kaya nga, kailangan nyo pa rin ng U-Shield or kung anong man yan, kung anong custom board man yan, kailangan nyo guys ng may power on delay. Okay? Kasi pag walang power on delay, alam nyo na, masisira. Alam nyo na kung ano sisirain. So, ayan. Tsaka mabilis lang mag-boot up yan kasi nga ang gamit ko dyan ay ang iMu. Ito guys. iMu na 256 GB. Ayan. Mabilis siya mag-boot up. Tignan nyo. Pagka nag-ano na yan, nag-off. Ibig sabihin naka-boot up na yan. So, less than mga 1 minute, nakapag-boot up na siya. So, ayan. Nakita di ba? Mas mabilis. Kasi pag gumamit kayo ng 4 gig na old model ng micro SD card, matagal talaga siya mag-boot up. 3 minutes, 5 minutes bago siya mag-boot up. Di tulad ng mga ganitong mga bago na, ayan, iMu. Or SanDisk, or kung ano man meron kayong original na micro SD card, mabilis mag-boot up kapag mataas yung GB, guys. Or mataas yung speed. Ito, yung naka B30 na kasi ito eh. Ayan o. Okay? So, ayan. So, sana magustuhan nyo yung video ko. At, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click notification bell button. Click nyo all, guys. Bye. Peace.